Model nito is Divan 43 LTB 900, no? So, meron lang akong i-update or ibabahagi dito sa unit na to. So, sa mga ano kasi, sa mga baguhan pa lang, pag hindi pa kabisado yung mga ganitong model ng Divan, talagang mahihirapan kapag isolate ang problema nito. So, akalain mo yung problema mainboard, pero hindi pala mainboard yung problema. So, iba yung kanyang tinanggalingan ng problema. And so, what's up sa inyo lahat mga katek, no? Welcome back sa ating channel. So, ngayong araw is meron tayong ginagawa dito, bali isang Divan 43. Model nito is Divan 43 LTB 900, no? So, meron lang akong i-update or ibabahagi dito sa unit na to. So, sa mga ano kasi, sa mga baguhan pa lang, pag hindi pa kabisado yung mga ganitong model ng Divan, talagang mahihirapan kapag isolate ng problema nito. So, akalain mo yung problema mainboard, pero hindi pala mainboard yung problema. So, iba yung kanyang tinanggalingan ng problema. Kasi yung unit na to, kapag napapundi yung kanyang, may pundi yung backlight, siyempre pag pundi yung isang backlight, hindi na siya ilaw, mapoprotect yung kanyang system. So, akalain mo na mainboard yung problema, pero hindi pala. Kasi mapoprotect siya kapag kulang yung kanyang circulation ng kanyang oscillation dahil doon sa kanyang backlight, kundi na backlight. So ito, meron tayong ikinabit, ayan pansin nyo ba yan? Ito yung kanyang connection papuntang backlight niya. So tatanggalin natin yan. Kasi hindi yan, pundi yung backlight nito. Wait, ayan, tanggal natin. So para masiguro ko na iba yung problema, hindi ako nagpalit ng ng backlight agad kasi maging useless yung trabaho natin. Kung nagpalit tayo ng backlight at then may problema din yung ating mainboard. So paano lang kapag nagkabit tayo ng factory cut, naidikit na natin, tapos may problema pala yung mainboard natin, is ano gagawin natin? Tatanggalin na naman natin yung naidikit. So maging weak yung kanyang adhesive at saka mas matrabaho yung gagawin natin yung pagtanggal ng factory cut na naidikit na natin dun sa unit. So ito yung mga tawag doon. Kalimutan ko na, sa dulo ng dila ko, basahin nyo na lang. Yun yung tawag doon, nakalimutan ko na talaga. Basta kalimutan ko na talaga. So ang ginawa ko, para masiguro ko, para hindi masayang yung oras natin, at masiguro natin na backlight lang talaga yung problema niya, hindi yung mainboard, na okay yung mainboard nito. So nag-attach ako. Ito, meron tayong backlight strip 6 volts. Ito yung tinitesting natin sa mga 43 inches na lead TV hanggang 55. So ito yung niloload natin, tinitesting natin para masubukan na okay yung mainboard tsaka okay yung driver ng ating backlight, pati yung supply. So ngayon nag-install tayo dito para lang masiguro natin na okay yung mainboard natin. Kasi nga yung sabi ko kanina, napoprotect yung circuit yung mainboard natin kapag pundi yung backlight. So nakahang na po yung main backlight. So naka-attach po tayo yung ating pan-testing sa saksak natin. Ayan. So kasaksak siya. Ngayon to yung standby button dito na makita. So pindutin natin para pagana natin. Ayun, di ba? Umilaw yung pang-testing natin na backlight. So titest natin ngayon yung voltahe. Yung ilang supply na ilalabas ng ating supply ng backlight. So test natin dito. So meron siyang 91.3 volts. Yan yung supply ng ating driver na magsusupply dun sa kanyang backlight. So kapag pag tinetest mo to ng medyo maraming bulb, hihina yung ilaw, tapos protect pa rin yung circuit natin. Lalagyan mo naman siya ng kunting bulb, di rin siya iilaw, protect din yung kanyang system. So kailangan talaga eksakto yung voltahe na or loading ng backlight nito para tuloy-tuloy yung kanyang oscillation. Then ang problema nito, iwan ko lang kung sinadya or factory problem. So kasi yung dito, di ba, yung standard kasi itong kulay pula, yun yung positive side, tapos yung puti negative. Dito baliktad
yung puti yung nagiging positive, tapos yung pula yung negative. So kanina nagload ako dito, kaya pala hindi umilaw yung eto kanina. Tinest natin, hindi siya umilaw. Baliktad pala natin kasi yung positive is puti. Yung nilagay natin is sumunod tayo sa mga standard pula yung positive. So nung natin ma-connecta natin yung positive dito sa may pula, hindi umilaw. So chinik ko yung circuit nito. So chinik pa natin yung circuit kung saan talaga yung positive. So nakuha natin na baliktad pala yung positive is kulay puti. Eto. So sa mga baguhan dyan or sa mga technician na hindi pa naka-experience ng ganitong model ng Devant, medyo mahirap to kapag hindi kabisado, no? Mahirapan ka talaga pag-isolate kung ano ba talaga yung problema. Sira ba yung mainboard or yung backlight lang. So ito ngayon, check natin. Ito yung binabasin ko kasi kanina Saksak natin ulit. Tapos power on. Ayun, umilaw yung backlight, di ba? So yung supply ng backlight natin is 91. Dito ako nag-check kasi kung normal ba yung ating DC-DC or level shifter. DC-DC at level shifter dun sa may top board natin. Kasi yung T-con nito or top timing control is nasa mainboard na pinagsama. Yung tinatawag siguro na 3-in-1 board, no? Power supply, mainboard at saka timing control board nasa isang board na. Ayan. So dito, chinik ko yung nung kanina hindi pa naglagay ng pang testing na backlight or load na backlight. Itong LC1 at saka LC2 dito is bumabagsak sa kapag ino-on natin, lalabas naman yung kanyang swapping tapos bigla siyang babagsak. Yan. So ngayon, steady na siya, 30, negative 9, then 30. Ayan. Yung pinagbabasihan ko kapag good ba yung ating level shifter at saka DC-DC or yung ating timing control. So, punutin ko muna. Gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung niload natin na backlight na pang testing. Tapos load natin yung kanyang backlight na punde. Titingnan natin para makita nyo na talagang mapoprotect yung unit na to. So ito, nakahang na po yung pang testing natin na backlight. Ayan. Tapos nakaload na rin yung original backlight natin. So saksak ko. Ayan. And standby. Pindito natin yung Jones. Pakipindot nyo yung standby, Jones. Tutok ko na dito, Jones. Wait lang Tutok natin dito sa sa may LC1 niya. Ayan So pindutin mo, Jones. Sige pa. Ayan. O diba, labas siya. 30 tapos negative 9. Then, bagsak na po yung supply niyan kasi nagpo-protect na po yung system natin, yung mainboard. Ayan. Protect yan kasi pundi yung backlight. Pundi yung backlight. So, tingnan natin kung anong supply. Tingnan nyo. Yung standby supply niya is 141. Ayan So, yung unit na to, mapoprotect siya kung may problema sa kanyang backlight. So, sa mga kasi, sa mga ibang circuit naman, is kahit pundi yung backlight, hindi naman siya mapoprotect. Makikita mo pa rin yung logo. Yung logo at saka yung yung nakaset dun sa unit. Naka-HDMI input ba o sa kanyang TV. O, yan. So, ito lang yung gusto kong ibahagi kasi papalitan nito ng backlight. Medyo matrabaho to. Then, alam niyo naman kung paano mapalit ng backlight. So, ito yung gusto kong ibahagi or i-share sa mga kapwa natin technician na hindi pa naka-encounter ng mga ganitong modelo ng Devant. So, hanggang dito yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanood, Make it as always, and this is your service line, Tech. See you in the next video. Bye-bye.